Mga bagay na kailangan mong gawin upang maramdaman bigla ng isang lalaki ang halaga mo. Yes, mga kamamay, kung ngayon sa inyong relasyon, hindi na kayo masyadong nagkakaintindihan, yung tipong parang nabawasan na yung pagmamahal, yung tipong parang nagsasama na lang kayo pero hindi mo maramdaman yung present ng isa't isa. Yung tipong magkatabi naman kayo sa gabi pero bakit parang ang cold? 'Di ba? Parang wala nang halaga eh. Parang wala ka ng value pagdating sa kanya. Hindi mo alam kung bakit. Okay naman kayo pag nag-uusap, okay naman kayo kapag magkaharap, pero bakit parang kulang? So ngayon sa video ito mga kamamay, share ko sa inyo kung ano yung mga bagay na kailangan nyong gawin upang bigla na lang maramdaman ng isang lalaki ang halaga mo. So mga kamamay, bago natin ito simulan, isa lang palagi hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre, i-like mo na rin yung video natin ito. Kung magko-comment ka at gusto mong i-shoutout kita next video, lagay mo lang ang pangalan mo at kung taga saan ka, akong bahala sa iyo. Kung napindot mo na yung mga buttons na yan, maraming salamat mga kamamay. Simulan na natin ang topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang bigla na lang maramdaman ng isang lalaki ang halaga mo? So number 1, bigla kang maging independent. Yes mga kamamay, kung hindi mo na talaga maramdaman yung pagmamahal ng isang lalaki, yung tipong andalang nyo nang mag-usap, tapos pag nag-uusap kayo parang ang cold pa. Ang gawin nyo, maging independent kayo. Huwag nyong iasa sa isang lalaki lahat ng bagay. Okay, magluluto ka na lang, hihingi ka pa sa kanya ng pambili ng Knorr, pambili ng Magic Sarap, which is tataas lang ang ego ng isang lalaki. Kasi isipin niya na nasa kanya lahat ng kailangan mo. Pero gawin mo na maging independent ka. Okay? Maghanap ka ng sarili mong trabaho, maghanap ka ng sideline, matuto kang kumita ng sarili mong pera, huwag ka palaging umasa sa isang lalaki. Yung nararamdaman mong wala ng pagmamahal ng isang lalaki, sigurado ako mga kamamay, manunumbalik yon. Muli mong mararamdaman ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki sapagkat magtatanong siya sa kanyang isipan muna, sa kanyang sarili kung bakit biglang hindi ka na umaasa sa kanya. Parang naging independent ka na. Kaya mo na ang sarili mo. Hindi mo na siya kailangan. Mas makikita ng isang lalaki ang halaga mo kapag ka ganon. Sapagkat kaya mong mabuhay nang wala siya. Kaya mong tumayo sa sarili mong mga paan nang hindi ka nangangailangan ng tulong niya. Kapag gaganon mga kamamay, hahanapin ka ng isang lalaki. Kasi nasanay siya na umaasa ka palagi sa kanya. So subukan niyo pong gawin yun mga kamamay. Maging independent kayo sa inyong relasyon. Gawin niyo lahat. Huwag kayong umasa sa isang lalaki. Okay, kung kinakailangan rumakit kayo. Kung kinakailangan kumita kayo ng sarili niyong pera, gawin niyo po. Para sa ganun mga kamamay, ang isang lalaki ay makaramdam bigla ng kawalan ninyo. At sa kawalan ninyong ganon, doon niya marirealize na may value ka pala pagdating sa kanya. Okay? So next, iparamdam mo sa kanya na maaari kang lumayo kapag sumusobra na siya. Yes mga kamamay, dito mararamdaman ng isang lalaki yung halaga mo. Kapag lumayo ka sa kanya, kapag paulit-ulit ka na niyang sinasaktan, niloloko, pinagtataksilan, dapat iparamdam mo sa kanya na maaari kang mawala anytime. Hindi yung sinaktan ka na nga, pero nandiyan ka pa rin. Paulit-ulit kang bumabalik, nagiging martir. Nagiging uto-uto ka na. Ginagawa na nga lang dahilan yan ng isang lalaki para lagi kang lokohin, para lagi kang saktan dahil natanggap mo pa rin siya ng paulit-ulit. Pero kung ang isang lalaki ay makakaramdam na tipong hindi unlimited ang pasensya mo at pwede kang mawala anytime sa buhay niya, pwede mo siyang iwan kapag nagloloko siya, madadala yan mga kamamay. Mararamdaman niya ang halaga mo. Kapag bigla kang nawala, bigla kang naglaylo, bigla kang nag-no contact rule, sapagkat di mo na kinaya ang mga ginagawa niya sa iyo. Diyan siya ngayon na mangungulila sa mga panahong wala ka, sa mga panahong mag-isa siya, sa mga panahong yun ang gusto niya, yung unahin niya yung ibang bagay, ibang babae kaysa sa iyo, susubukan mong mawala. Kayanin mo, tiisin mo. Magsakripisyo ka na rin. Alam kong mahirap, alam kong masakit, pero kailangan mong gawin to. Kailangan mong magtiis para sa ganon, ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo. Kasi kung magiging martir ka pa ulit-ulit na lang, na palagi mo siyang tinatanggap kahit nagloloko siya ng 10 beses na,
Hindi madadala yan. Hindi madadala. Kaya please mga kamamay, kung sa tingin mo sinasaktan ka ng isang lalaki, kung sa tingin mo hindi mo nararamdaman na pinapahalagahan ka ng isang lalaki, bakit hindi mo iparamdam sa kanya na po pwede kang lumayo, po pwede siyang maiwanan kapag ka palagi kanyang sinasaktan. Diyan niya makikita ang halaga mo, promise. So next, alisin mo bigla sa sarili mo ang pagiging needy. Yes mga kamamay, yung palaging paghahanap mo sa isang lalaki, yung palaging pagtatanong mo sa kanya, yung maya't maya kang tumawag na ng tumawag, yung palagi mo sinasabi sa kanya na miss mo na siya, yung palaging sinasabi mo sa kanya na kailan ba tayo lalabas? Pagiging needy yan mga kamamay. Pagiging needy po yan. At ang pagiging ganyan nyo sa isang lalaki, nakakababa po yan ng value. Sapagkat ang isang lalaki sa halip na manabik sa inyo, ay malaki ang tsansang manawa. Bakit po? Kasi inuunahan nyo na yung feelings nila na dapat sa mga panahon na hindi ka nagpaparamdam, namimiss ka dapat niya. Kaso makulit ka needy ka Isang linggo pa lang yung nakakalipas, masyado ka nang nakakamiss. Masyado mo na siyang hinahanapan ng oras. Please mga girls, kung kaya nilang tiisin kayo, dapat nandoon din yung kakayahan ninyo na tiisin sila. Para sa ganon, hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Para sa ganon, makita niya ang halaga mo. Sa mga panahon na hindi ka nagpaparamdam, sa mga panahon na hindi ka nagbe-message, mafe-feel niya yung pagkamis niya sa iyo. Di ba? Kaya please mga kamamay, alisin niyo bigla ang pagiging needy sa isang lalaki. Huwag palaging yaya ng yaya. Huwag palaging tawag ng tawag. Huwag palaging update ng update. Isipin niyo na dapat kayong inia-update Kayo dapat ang kinakamusta, hindi kayong nangangamusta. Mga babae kayo, dapat kayong hinahabol. Dapat kayo ang nirerespeto. Dapat kayo ang hindi nangungulit. Pero bakit kabaliktaran na nangyayari ngayon? Kaya please mga kamamay alisin mo bigla ang pagiging needy mo sa isang lalaki at sigurado ako, makikita niya ang halaga mo. Mararamdaman niya ang value mo kapag kaganon. Sapagkat mamimiss ka niya, hahanap-hanapin ka niya sa mga panahong hindi ka nga nagpaparamdam. Kaya please ngayon pa lang, alisin mo na sa sarili mo ang pagiging needy sa kanya. And last, mag-no contact rule kung hindi mo na-feel ang halaga mo sa kanya. Yes mga kamamay, kung sa tingin mo mas nagiging busy siya sa ibang tao, sa ibang mga gawain, sa ibang activities, bakit hindi ka muna mag-no contact rule? Okay? Kung sa tingin mo mas inuuna niya ang ibang tao, ang ibang bagay, bakit hindi ka muna mag-no contact rule? Kung at the end of the day, hindi ka pa rin niya i-message, bakit hindi ka muna mag-no contact rule? Okay, naghihintay ka lang naman ng message galing sa kanya, pero gabi na, hating gabi na, wala pa rin. Hindi ikaw yung kanyang pina-priority. Kapag ka ganun mga kamamay, learn how to do the no contact rule sa kanya. Para sa ganun, makita niya ang halaga mo. Yung tipong at the end of the day, parang may kulang sa kanya. Siya mismo yung makakaramdam nun. Parang kulang. Bigla kanyang may isip, ay naku, si babe pala, hindi ko na i-message. So ngayon, mag-no contact rule ka sa kanya, ilang araw ka rin hindi magpaparamdam. Okay? Minsan kasi sinasadya din ng isang lalaki, nagiging matigas din ang kanyang puso. Tinitiis ka rin, nagiging ma-pride din yung isang lalaki. Halimbawa, nakalimutan niya magparamdam sa buong araw, pinapanindigan niya ni-extend niya ng ilang araw. Tinetesting ka niya kung kakayanin mo na natiisin din siya. Pero kapag ganun mga kamamay, alam niyong siya yung may pagkukulang, siya yung dapat ay mag-remind sa inyo o siya dapat yung nag-update sa inyo at hindi niya ginawa, i-extend po ninyo ang no contact rule. Hayaan nyo sila yung magtanong kung bakit bigla kang nawala. So sa una, magpapatay mali siya lang yan. Okay, tatanungin ka niya na sabihin niya sa iyo na, ay babe, sorry medyo naging busy lang ako nitong mga nakaraang araw. Pero sa totoo lang, pinapatunayan niya yung no contact rule sa iyo Sa totoo lang, pinapatunayan niya kung hanggang saan ka. Pero kapag ganun mga kamamay, tiisin nyo rin muna ang isang lalaki. Hayaan nyo na siya yung makarealize na bakit nagbago ka, magtanong sa iyo na bakit hindi ka nagpaparamdam. Okay, maging cold ka muna. Okay, kasi ibang tao na pinapriority niya O sabihin na natin, tama na priority niya yung pag-aaral niya, yung trabaho niya. Pero yung tipong, kamustahin ka ba niya sa isang araw man lang o minsan sa isang araw? Yung magkaroon siya ng kahit isang oras na quality time para sa iyo? O kahit tawagan ka niya, makausap ka niya, kamustahin ka niya, okay na yun Kaso pinalampas pa niya Pinaabot pa niya ng buong araw, kinabukasan pa siya nagparamdam. Tapos siya pa yung may ganang magtanong kung bakit naging ganyan ka.
hindi niya alam, siya pala yung nakalimot. Kaya please mga kamamayan, mag no contact rule kayo kung feeling nyo hindi na kayo napapahalagahan. Kung feeling nyo binabaliwala na kayo. Para sa ganun, makita ng isang lalaki ang halaga mo. Kapag hindi ka na nagpaparamdam, kapag madalang ka na magparamdam, doon makikita ng isang lalaki ang halaga mo. Doon kanya hahanap-hanapin na parang tipong ang hirap ng buhay o parang kulang ang kanya maghapon kapag hindi ka nagpaparamdam. So yan lang muna sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na kailangan niyong gawin upang bigla na lang makita ng isang lalaki ang halaga mo. So see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Sa mga gustong mag-love advice dyan, tawagan nyo lang po ako, mag-comment po kayo, kung bahala sa inyo. So hanggang sa muli, mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.